Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. I believe it's one of the issues, but not the sole issue. I believe nagsimula ito noon ngang nagkahulian dun sa mga ano niya yung Davao Mafia niya, yung mga pulis na na-involved dun sa droga, yun, nung nahuli si Bantag, si Tebes, lahat ito, mga Davao Group ito, mga kasindikato ni Duterte yan . Yung mga yan, umaasa na the only, pati ngayon, si Kibuloy. So these people, ang only way out nila na dun sa situation nila ngayon is makabalik sa pwesto yung mga Duterte. Di ba? So, ngayon, for Duterte himself, hindi lang itong pag-save niya doon sa kanyang criminal enterprise kasi magkakantahan na yung mga yan pagka naipit. Gusto rin niyang i-save yung sarili niya from the ICC. Di ba? So, in the case ng Kikibuloy, nakatali din dyan yung mga ninakaw niya. So, kumbaga, marami siyang mga personal reasons to do so. One major reason is the ICC, but it is not the sole reason. So, yun na lang natin. Okay. Pero how serious itong idea? Kasi hindi naman to first time na nabanggit nyo rin, no? Yung idea na dinidestabilize ni dating Pangulong Duterte yung current administration because of reasons that you cited. At this stage, kasi nakita natin, meron ding palitan, di ba? Yung First Lady nagsalita na against the Vice President. So, pero minamanage siya ni BBM, di ba? So, how serious yung idea ng destabilization at this stage po? It is very serious, no? It is very serious. At ito rin ang titignan natin. By June 30, 2 years na ang maglalap since nag-start yung term. Ngayon, kung ano man ang mangyari, for whatever reason, at mawala sa pwesto si President Marcos, mag-a-assume si Sara Duterte after June 30. Ngayon, eligible na siya for re-election sa 2028. Okay? Eligible na siya sa re-election sa 2028 just like what happened nung EDSA 2, yung kay Gloria Arroyo. Hindi sila gumagalaw noon, nagpipigil sila noon ng paggalaw until nag-lapse yung 2 years. Tapos after nung 2 years ni ERAP, doon nila pinagalaw yung kanilang plot. Kaya nung eventually it led to the ouster of President ERAP, naupo ngayon si GMA, pwede na siyang tumakbo ng 2024. Ngayon, ganun din ang nitong Duterte camp. Okay? So, noong una, talagang sinusubukan nila for various reasons, kaso nag-fail. Ngayon, because of the proximity ng ICC warrant, as you mentioned, tapos, pwede na sila mag-all out kasi nga pag naupo si Sara, pwede na siyang mag-10-year presidency kung magtatagumpay sila. So yun ang basa nyo sa time frame kung meron man. It's not necessarily next year. Basta kailangan after 2 years, after June 30. Yes. And kumbaga, titignan kasi natin, ipo-profile natin yung mga Dutertes. Titignan natin, ano ba itong mga ito? Palagay nyo, okay lang sa kanila na ganito yung sitwasyon nila, yung wala sila sa poder, they're at the mercy of the political winds kung saan dadalhin. Hindi sila ganyan. They were never not in control sa kanilang fate. Even nung nasa Davao sila, nag-modus vivendi sila with the national government para maproteksyonan yung kanilang turf. Pero ngayon, under siege sila, hindi nagpigil itong Marcos administration to run after yung mga kasindikato nila. Pangunahin na dyan si Kibuloy. Kaya ngayon,
talagang threatened na sila. Then here comes the ICC. Titingnan natin, ito bang sila Duterte, palagay nyo magpipigil ito na hindi nila papatalsikin si Marcos kasi sila, dissenting mga tao sila, or mga mga tumaharap ng mga consequences ng mga action sila. Hindi sila ganun, di ba? On the contrary, papatay sila if it will meet their desired ends, di ba? Hindi nag-hesitate ito to kill political foes, di ba? Lahat na yan, yung history nila ando doon na yun. So bakit natin i-assume na despite that history mag-iiba ang gagawin nila kay President Marcos? So very predictable. They will now go all out para lang ma-save nila yung sarili nila. And the only way for them to do that is to oust President Marcos. Okay. Puntahan naman po natin yung response ni BBM so far din sa mga pag-atake ni former President Duterte, ng dalawa niyang anak. Tapos si Sara Duterte, miski hindi directly binabanatan si BBM, yung kanyang kilos naman parang says otherwise, 'di ba? Uma-attend po siya ng mga rally kung saan tinutuya o pinapabagsak si President Marcos. Bakit sa tingin niyo yung sagot ni President Marcos Parang sabi ng iba weak eh. For instance, sabi mga sagot niya is it must be the fentanyl. Tapos yung, 'di ba? Hindi niya ginagantihan. Ang sinasabi ng iba, baka daw may utang na loob dahil hindi siya mananalo ng ganyan kung wala yung mga Duterte. Ano po bang basa niyo? Palagay ko iba no. Pag tinitignan mo nga yung track record ni President Marcos before he became president, wala kang maririnig na sinabi niyang negative publicly against anyone. Nung binabanatan siya ni Cayetano doon sa debate noong 2016, not a word eh. Before, after, and during, hindi. Meron siyang message discipline eh. Meron siyang message discipline. Ngayon kung sasabihin natin hindi maganda strategy yan, but let's remember, because of this style niya, he is now president. It may have been a very long game, o baka sinuwerte siya, but at the end of the day, yung strategy niya ng ganyan na walang masamang tinapay got him to the presidency. So who's to say that that strategy is not a good strategy? Kaya nga ang tinitignan ko na lang dito is si President Marcos says what he will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.